Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo, tumaas sa 2.54 milyon nitong Oktubre. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Sumampa sa higit 2 milyong Pilipino ang naitalang walang trabaho o negosyo para sa buwan ng Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa press briefing ng PSA, umangat sa 5.0% ang unemployment rate ng bansa o katumbas ng 2.54 milyong Pilipinong edad 15 pataas ang walang trabaho. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang 3.8% noong Setyembre o sa dating 1.96 milyong Pilipino at mas mataas din sa 1.97 milyong Pilipinong walang trabaho noong Oktubre nakarang taon. Paliwanag ni Undersecretary Dennis Mapa, ito ay dahil sa pagpasok ng dagdag na 1.4 milyong Pilipino sa labor force kung saan 400,000 lamang sa mga ito ang nagkaroon o natanggap sa trabaho. Tumaas din ang porsyento ng mga Pilipinong underemployed o mga Pilipinong naghahanap ng karagdagang oras sa trabaho. Ito ay natala sa 12.0% kumpara sa 11.1% noong Setyembre. Katumbas ito ng 5.81 milyong Pilipino naghahanap ng dagdag working hours kumpara sa 5.52 milyong Pilipino noong Setyembre. Kapansin-pansin naman ang pagbaba ng mga nagtatrabaho sa construction sa 4.71 milyong Pilipino kung saan ito ang nakapagtala ng pinakamataas na dagdag sa may trabaho noong Setyembre sa 4.97 milyong Pilipino. Sa kabila nito, patuloy naman ang pagtaas ng mga Pilipinong may trabaho sa industriya ng agriculture and forestry na mula sa 8.86 milyon noong nakarang buwan ay umangat pa ito sa 9.22 milyong Pilipino na ayon sa PSA ay tumaas ang bilang ng mga nagtatanim ng palay at mais. Samantala nakapagtala ang PSA ng 48.62 milyong Pilipino ang mayroong trabaho kung saan service na sector pa rin ang may pinakamalaking bahagda ng manggagawa sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Christmas wish ni President Marcos, magandang budget na aprubahan ng mambabatas at maraming oras sa pamilya. Mayroong dalawang kahilingan sa Pasko o Christmas wish si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi nito na ang una ay ang pag-apruba ng mga mambabatas ng magandang budget ng gobyerno, habang ang ikalawa ay ang pagkakaroon pa ng mas maraming oras sa pamilya. Inamin ng Pangulo na kanyang namiss ang simpleng buhay sa Ilocos Norte, noong hindi pa ito humahawak ng mataas na posisyon sa bansa. Paglilinaw niya na masaya siya sa kinalalagyan niya ngayon, dahil mayroon itong pagkakataon para magsilbi sa mamamayan. Magugunitang hindi na sinertipikahan ng Pangulo bilang urgent ang 2026 General Appropriations Bill dahil ipinapaubaya na lamang nito sa mga mambabatas. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.